Isa pa sa mga putahing nilagyan ng mga taga-Parañaque ng twist ay ang lauya. Ang lauya de Palanyag ng Parañaque walang luya at kadalasang inihahambing sa nilagang baboy at kutsero. Pero ang lauya de Palanyag sa Parañaque may kulay na nahahawig sa kare-kare, na hinaluan ng kutsay at pinartneran pa ng ensaladang talong. Isa sa mga natutuhan kong dishes sa mga Ilocano ay yung lauya. Pero dito sa Parañaque, may version sila ng lauya na walang luya. Kasama ko dito si Chef Nap. Medyo nakaka-intriga itong lauya ng Parañaque. Of course, Parañaque is Parañaque. Oo. Every time na we adopt something, we brand it our own. So anong pinagpalit nila dun sa ano? Ang sa nilagay, luya? yung tatawag nating chive sa English or yung kutsay. Kutsay. And during that time, pinagmamalaki ko, ang kutsay dumating lang sa Parañaque lang tumubod that time. Yung like, turn of the century. Oo. Sa Parañaque lang una nagkaroon ng kutsay. Kaya pala. So And- ito ay lauya na de Palanyag. Palanyag. Palanyag is an old name of Parañaque. Oo. Ang ibig sabihin po ng Palanyag, parang point of navigation. Yes. Parang pag kunyari naglalayag ka, meron kang iniispatan na isang lugar. Bukod sa inilalagay na kutsay, meron pa itong natatanging sangkap, ang patutsa. At usually, ang patutsa, pang dessert to. Pero dito, sa ulam. Pang main dish ng Parañaque, ganyan po ang mga taga-Palanyag at Parañaque, matatamis kaming tao. Pakukuloan muna ang pata ng baboy at panutsa. Kapag malambot na ang pata, sunod na ilalagay ang sweet potato, kalabasa, at saging na saba. Pero ang kaibahan nito, hinahalo na kaagad yung hilaw na saging na saba. Kasi yung iba, halimbawa gagawa ng putsero, piniprito pa muna nila di ba? Yung saging na saba para hindi siya magdurog-durog. So, and midway through that, tapos pinalalambot yung mga vegetable, Oo. ilagay na natin ang ating eggplant. Okay, yung talong. Ano pong ginawa na dito sa talong? Pinribble ko na siya. Parang blanch lang po, ganyan. Oo. So, more or less parang puchero style siya. Para siyang puchero style. Kaya lang, ang puchero walang Kutsay. Kutsay. Ano po ba ang nabibigay na flavor ng kutsay? yung pungent taste. Pero pag madami siya, hindi na masarap. Yung parang tapang, yung parang Matapang, oo. tusok ng lasa. Kapag luto na ang mga sangkap, sunod na ilagay ang pampakulay na atsuete. So, yan, mag-incorporate Ayan, na. mukhang puchero Kulay na orange. siya. Huling idadagdag ang repolyo at pechay para hindi ito ma-overcook. Gusto kasi natin, crunchy pa rin, lalo na yung bandang stem ng pechay. Kwento ni Chef Nap dahil maraming sangkap ang lauya de Palanyag noong panahon ng mga Kastila, kapag may handa ka sa hapag na lauya, may tuturing na nakaaangat ka sa lipunan. At dahil isa ito sa mga putahing hanggang ngayon ay bumibida pa rin sa hapag ng mga Parañaqueños, nag-organisa sila ng isang cooking competition for the best lauya maker sa buong Parañaque noong fiesta. Ilang minuto pa, luto na ang lauya. Pero teka, Chef Nap, parang kulang ng pampaalat. Wala pong asin or patis. Wala. Talaga? Doon mabubuhay ang lauya doon sa side dish na gagawin. Naku, naiintriga na ako dyan sa side dish na yan. Gawin na nga natin. Ang side dish na sinasabi ni Chef Nap, ensaladang talong. Ito raw ang kumpleto sa alat na hinahanap ko. Nakakaintriga ito, ha? So, medyo na-intriga actually ako dito sa dish na ito kasi lauya ang pangalan niya, and alam ko, nung nagpunta ako ng Ilocos, meron din silang dish doon na lauya ang pangalan. Pero yung lauya sa Ilocos, parang heavy siya on the, para siyang nilagang karne na merong luya. So may pagkatinola na may pagkanilaga siya. Pero ito, walang luya, pero lauya ang tawag nila.
Mukha siyang putsero. Uy, tapos parang kutsay ata ito, oh. Ayan. Uy, ang lambot ng luto dun sa sa pork. Grabe. Super lambot ng pagkakaluto dun sa pork. Ang sarap. Tapos meron siyang manamis-namis na subtle na flavor dahil dun sa kamote. Para siyang subtle version ng pochero. Tikman nga natin kasama nito ensaladang talong. Actually, ang galing kasi dapat pag kumain ka talaga ng lauya, ng mga taga Parañaque, kailangan talaga may kasama siyang ensaladang talong. Kasi as it is, kung siya lang, medyo may pagka-bland and matabang siya ng kaunti kumpara sa pochero. Pero, pag pinartner mo na siya dito, na parang, huy, asim parang may ganon. Tapos, sabayan mo ng lauya. Tumatamis yung lauya, tapos lumalabas na yung flavors niya. Kasi parang naglalaban yung asim nito at yung manamis-namis na flavor ng lauya. Perfect combination. Pag sinabing Parañaque, we are talking about lauya. And when we're talking about lauya, we're talking about Parañaque. Alam ko na yung ibang probinsya, may version nila ng lauya, pero sa Parañaque, ang pinagkaiba namin dito, merong kutsay. Ngayon, yung kutsay na yan, during the Spanish times, tumutubo lang siya sa